Napakahirap maging isang tomboy kasi madalas kinakaawaan, pinagtatawanan, hinuhusgahan, na wala raw makakasama sa buhay, walang makakasama sa pagtanda. Pero ako, kung talagang hahanapin mo lang yung sarili mo kung saan ka magiging masaya, kahit walang love life, masarap maging tomboy. Masarap maging kakaiba, masarap maging unique. Napakasarap ng pakiramdam na kahit tomboy ka, meron taong kayang tumanggap sa'yo, kayang magmahal sa'yo, kaya kang ipaglaban. Sana lahat ng tomboy makatagpo ng ganong pagmamahal. Hindi man sa babaeng makakasama nila, pero sa mga pamilya, kaibigan, makakasalamuha, mga makikilala pa. Sana makahanap sila ng totoong respeto base sa pagkatao. May gusto lang ako i-share sa inyo. Meron kasing nag-message sa akin and nanghihingi siya ng advice kung ano daw yung gagawin niya sa love life niya. Well, hindi ko naman talaga to porte na mag-advise, pero eto kasi yung sinabi niya. Willing naman daw siyang i-share ko to and makahingi pa ng ibang opinion ng ibang tao tungkol sa love story niya. So, sabi niya, 9 years and still counting na kami ng kasama kong tomboy. Akalain mo po, 45 na siya, 27 naman ako. Hindi ko naman po masasabi na mahal ko siya, basta hindi ko siya maiwan. Siguro dahil magaling siyang mag-alaga. At sa loob ng 9 years, never po akong nagloko. Siguro hanggang crush, oo. Kasambahay lang ang trabaho niya. Sa totoo lang po, gusto ko nang humiwalay kasi very selosa siya. Kaso nakukonsensya naman ako at naaawa kasi nagkakaedad na siya at ako lang ang pwedeng mag-alaga sa kanya. Heist. Para sa akin mahirap kasi magbigay ng opinion kasi hindi naman ako yung nakisama dun sa tao eh. Hindi rin ako yung nag-alaga sa'yo, hindi ako yung inalagaan mo. Base dun sa sinabi mo sa akin, unang-una, ang tagal nyo, 9 years, para sabihin mo na hindi mo mahal yung partner mo. Kung naaawa ka sa kanya, hindi ka ba naaawa sa sarili mo na nakakulong ka rin sa loob ng 9 years nang hindi ka naman masaya at hindi mo naman mahal yung kinakasama mo? And gusto ko lang din isingit na sabi niya kasi kasambahay lang daw yung trabaho nung tomboy or nung lesbian na kinakasama niya. Well, wala namang masama sa pagiging kasambahay. Wala naman siyang sinabing masama yung trabaho ng partner niya. Pero huwag natin siyang sabihin na lang, kasambahay lang. Kasi marami akong kilala na taga-deliver ng tubig, naglalako sa labas ng mga siomai, street food, merong mga nagbabasura. Marami na rin ako na-encounter at nakausap ng mga tomboy na hindi makapaghanap ng trabaho dahil nga hihirapan silang tanggapin ng mga pinapasukan nila base sa kasarian na meron sila. So, going back doon sa sinabi mo about sa relationship nyo, huwag kang maawa sa kanya kung tumatanda na siya and feeling mo walang mag-aalaga sa kanya. Bago mo isipin yung awa mo sa kanya, isipin mo rin yung possible na pwedeng merong magmahal at mag-alaga sa kanya ng totoo. Kasi baka mamaya hindi ka lang din niya iniiwan kasi feeling niya siya yung dapat na mag-alaga para sa'yo. Kung ako yung partner mo, tapos inaalagaan kita, bakit kita iiwanan kung tinatanggap mo naman yung pagmamahal na binibigay ko sa'yo? Though wala akong alam kung mahal mo pa ako or hindi. Hindi ko alam kung masaya ka sa akin o hindi. Pero yung tipo na nagpapaalaga ka sa kanya, iniisip niya rin na baka wala rin mag-alaga sa'yo gaya ng pagmamahal na binibigay niya sa'yo. Kasi minsan ganun kaming mga tomboy eh. Feeling namin, kami yung masarap magmahal, kami yung tamang magmahal, nabibigay namin yung tamang pagmamahal para sa mga babae. Kaya hindi namin sila basta iniiwanan, sinasaktan at pinagpapalit. So kung ikaw naman yung hindi na masaya, pakawalan mo na siya. Huwag ka maawa sa kanya, mas maawa kapag kinulong mo siya sa relasyon na ganyan nakahaba pero hindi pala siya mahal ng partner niya. And para sa sarili mo na rin, na sana makahanap ka rin ng taong mamahalin mo talaga at magiging masaya ka sa piling niya. Yung mga pagmamahal na hindi mo naramdaman doon sa partner at kinakasama mo ngayon. Minsan kasi nanghihinayang na lang tayo sa tagal ng pinagsamahan eh. Kahit hindi na tayo masaya, kahit alam nating may kulang na, kahit alam natin na hindi na tayo karapat-dapat para sa isa't isa. Nanghihinayang tayo kasi ang tagal na, sayang. Pero mas manghinayang tayo na hanggat nabubuhay tayo ay hindi tayo nagiging masaya sa mga plano at sa mga ginagawa natin sa buhay. Kaya hanggat may chance pa, hanggat nakakapag-alaga pa siya ng partner niya, hanggat kaya niya pang bumuhay ng partner niya, hanggat kaya niya pang magtrabaho para sa sarili niya, pakawalan mo na siya. Huwag mo isipin kung may mag-aalaga sa niya. Dahil ang tamang tao, kahit ano pang itsura, edad, trabaho, ng taong mamahalin niya ay mamahalin niya. Medyo nasaktan ako doon sa part ng tomboy. Pero naging honest ka naman. Sana makita to ng partner mo, ng mga lesbian na may ganitong partner. Kasi para sa akin, huwag nyo kami gawing isang desisyon na kinakaawaan nyo lang. Kaya nyo kami minamahal dahil naaawa kayo na baka walang magmahal sa amin. Maraming taong kaya magmahal sa amin. Meron kami mga magulang, kapatid, or meron kaming mga kaibigan na pwede kaming mahalin.
Kasi bilang tomboy, ang totoong pagmamahal sa akin ay hindi nababase kung sino yung kayang samahan ako hanggang pagtanda ko, kundi yung kaya akong mahalin ng totoo, tapat sa sarili, at alam kong kaya akong ipaglaban kung sino at ano ko. Yun yung pagmamahal para sa akin. Na kung hindi ko man siya makita sa ibang babae na pwedeng mahalin ako, pwede ko siyang makita sa mga kaibigan, pamilya, at sa mga taong malalapit sa akin. Dahil yun yung pagmamahal na kailangan ko. Hindi yung sasamahan lang ako dahil naaawa sa akin or dahil feeling nila walang magmamahal sa akin. Advice ko lang dun sa, syempre, sa kapatid natin na tomboy na kinakasama ni ma'am. Sir, para sa akin napakaswerte mo kung iiwanan ka na ng partner. Imagine, 9 years. 9 years na feeling niya hindi ka niya mahal. Ito na yung time para hanapin mo na yung totoong magmamahal sa'yo. It's time para naman alagaan mo yung sarili mo. It's time para mag-ipon at para paghandaan mo naman yung future mo. Hanga lang din ako sa'yo kasi bilang isang kasambahay, alam kong yung mga tomboy na katulad ko ay kayang gawin lahat. Kayang pasukin lahat para sa pagmamahal. So, saludo ko sa'yo, sir. Sana ma-meet kita. Sana magkausap tayo dito. Sana ma-interview kita. And sana pag napanood to ni ma'am, sana hiwalayan ka na niya. Kasi deserve nyo pong maging masaya. Deserve nyo pareho na mahanap yung mga totoong magmamahal sa inyo at totoong mamahalin nyo. Ayan. Kung wala naman nagloko sa inyo, naging loyal naman kayo pareho, hanga pa rin naman ako sa pinakitang pagmamahal sa iyo ng partner mo po.